Sa video na ito ni Ma'am Nida ay nasa sasakyan siya, at sinabi niyang mag-isa lang siyang bumiyahe papuntang school, at hindi niya kasama ang mga Marias, dahil nung umalis daw siya sa bahay nila kaninang umaga ay tulog pa ang mga ito. Nabanggit din ni Ma'am Nida na maaga siyang pumunta sa school dahil may pa-meeting ito sa klase niya. Sinabi din niya na may pa-meeting din ngayon sa teacher nila Mylene at card viewing din daw po nila. Dagdag pa ni Ma'am Nida na kinakabahan at excited na siya sa kung ano ang naging grade ni na Mylene at Russell. Nabanggit din ni Ma'am Nida na nasa parking area at naghihintay dahil medyo maaga pa at pagdating ng alas 9 ay saka siya papasok doon sa school nila Mylene at Russell, para mag-attend ng meeting at para titingnan yung card ng dalawa. Sinabi din ni Ma'am Nida na mabuti naman daw yung pag-aaral nila Mylene at Russell, at masipag din daw mag-aral ang dalawa. Makikitang nag-aalala si Ma'am Nida sa mga grade nila, sinabi pa niyang sana ay walang bagsak na grado sina Mylene at Russell. Dagdag pa ni Ma'am Nida na, wala naman daw sigurong bagsak dahil okay naman yung mga quizzes nila at pinapakita naman sa kanya, at okay naman din daw yung mga quarterly exams nila Mylene at Russell, pasado naman sila, kaso nga lang daw alala parent at 20% lang naman ito sa kabuoang grado nila. Ang mataas daw po talaga ay yung mga performance task. Nabanggit din ni Ma'am Nida na sa tingin niya ay nagagawa naman nila yung mga performance task nila. Sinabi din niya na si Russell sa ngayon ay medyo nag-a-adjust pa talaga at si Mylene ay active din naman sa pag-aaral niya. Sabi pa ni Ma'am Nida na ngayon ay malalaman ang grades ng dalawa at sana nga lang daw ay walang bagsak sa kanila. Nag-update din si Ma'am Nida sa pag-aaral ni Nanita. Nabanggit niyang nasa grade 6 na nga si Nanita pero kailangan parent talagang i-guide ito sa pag-aaral niya. Sinabi din ni Ma'am Nida sa mga bashers na, binabanggit niya ito at baka sabihin naman sa kanya na hindi niya ina-update ang tungkol kay Nanita. Nabanggit din ni Ma'am Nida na siya mismo ang may gustong ilagay muna si Nanita sa opportunity class. Ipinaliwanag din ni Ma'am Nida kung ano ang opportunity class. Ayon sa kanya ito ay para may handa yung mga kabataan para sa pagha-high school nila. Dagdag pa niya nakafocus ang opportunity class sa mga slow learners at mga slow readers. Sinabi pa ni Ma'am Nida na kailangan nila yun para hindi sila maiwan ng mga iba nilang kaklase kung nandoon na sila sa regular class. Mahirap daw kasi yung nandoon nga sila pero hindi naman nila maiintindihan yung lesson. Sinabi din ni Ma'am Nida na sa kay Nanita siya mismo ang nagdesisyon na ay lagay si Nanita sa opportunity class para mas matrain pa si Nanita. Natanong pa ni Ma'am Nida ang mga taga-subaybay nila kung pabor ba sila sa ginawa ni Ma'am Nida. Paliwanag pa ni Ma'am Nida na mas mabuti yun kaysa mag-high school daw si Nanita na hindi siya naka-ready. Sinabi pa ni Ma'am Nida na hindi lang si Nanita ang may ganong learning skills, kundi marami sila, na mga estudyante din nila na kailangan matulungan ng husto para matuto. Sinabi ulit ni Ma'am Nida na sa ngayon ay wala si Nanita sa regular class at nandoon siya sa opportunity class. Para maasa yung pagbabasa at comprehension niya, dahil kailangan daw talaga niya ito. Paliwanag pa ni Ma'am Nida na tinutulungan naman daw ni Nanita ang sarili niya at tina-try niyang matuto. Sabi pa ni Ma'am Nida na lagi niyang pinapayuhan si Nanita na laban lang at huwag sumuko kahit pa nahihirapan ito. Sinabi din daw niya kay Nanita na ang lahat ng mga ginawa ni Nanita ay para rin sa ikabubuti niya, para din sa sarili niya, dahil kung susuko siya at uuwi ng Davao ay walang mangyayari sa buhay niya, at kawawa lang din siya pagdating ng araw. Dagdag pa ni Ma'am Nida na gusto lang niyang matulungan si Nanita at sinabi na niya dati pa na hindi niya susukuan at hindi niya bibitawan si Nanita hanggang hindi ito matutoto. Sinabi din ni Ma'am Nida na doon sa mga masyadong nang mamaliit kay Nanita, sa mga bashers, hindi po dapat ganon kailangan ng tulong ni Nanita. Sinabi pati ni Ma'am Nida na huwag dapat nila i-compare si Nanita kina Mylene at Russell, dahil iba-iba ang mga kakayanan nila, iba-iba yung mga talent nila kaya mali na ikumpara si Nanita sa iba. Sinabi ni Ma'am Nida na tapos na nga ang card viewing nila Mylene at Russell. Nabanggit ni Ma'am Nida na 3 taon na si Mylene sa eskwelahan nila at sanay na siyang makibagay, hindi katulad ni Russell na baguhan lang sa paaralan nila at sa ngayon ay medyo nag-a-adjust pa. Sinabi din ni Ma'am Nida na tinatanong niya si Russell sa mga teachers niya pati na rin sa mga kaklase niya. Sabi daw nila ay medyo mahiyain nga talaga si Russell. Sabi naman ni Ma'am Nida na part nga ito sa pag-a-adjust ni Russell, katulad din daw nila Mylene noon. Nabanggit din ni Ma'am Nida na maayos lahat ng mga grades nila, pasado at nasa line of 80 at si Mylene ay may mga line of 9.
Nabanggit din ni Ma'am Nida na send na niya kay Sir Paul yung mga grades at average nila Mylene at Russell. Sinabi ni Ma'am Nida na matataas naman daw yung mga grades nila at masipag din silang mag-aaral. Nakakatuwa daw ang mga ito. Nasabi din ni Ma'am Nida na sana mas lalo pa nilang pag-igihan para mas tumaas pa yung mga grado nila. Dagdag pa ni Ma'am Nida na yun yung update ng mga Marias Quarterly, at may natitira pang 3 quarter sana mas galingan pa nila ang kanilang pag-aaral. Makikitang nagdadrive na nga si Ma'am Nida pauwi at medyo madilim ang paligid at parang uulan nga daw. Habang nasa biyahe si Ma'am Nida ay naisipan niyang lukuhon sila Mylene at Russell, sasabihin daw niya sa dalawa na may mga line of 7 sila, at titingnan niya kung ano ang magiging reaksyon nila Mylene at Russell. Sa sasakyan pa lang ay natuwa na si Ma'am Nida sa naisip niya. Nasa bahay na nga si Ma'am Nida at makikitang akap-akap ni Zinia si Russell at natakbo ito. Sinabi din ni Ma'am Nida na kaya pala, dahil manunood ng horror movie ang mga ito. Ipinakita naman ni Ma'am Nida si Mylene na nasa harapan ng TV mismo at halatang nakafocus doon sa pinapanood nila. Natayo na si Mylene, at sinabi ni Ma'am Nida sa kanila na galing nga siya sa school ng dalawa. Nasa harapan na sila ni Ma'am Nida at nakaupo habang kumain ng snack nang sinabi ni Ma'am Nida na naisend na niya kay Sir Paul ang mga grades nila. Sinabi din ni Ma'am Nida sa kanila na okay naman pero bakit may line of 7 ang mga grades nila. Nagpaliwanag naman si Russell. Tinanong din siya ni Ma'am Nida kung mahirap ba ang TLE, sumagot naman si Russell na opo. Sabi pa ni Ma'am Nida na si Mylene ay nakakuha ng grades na 75 at so Russell ay may 76 din. Hindi makatingin si Mylene kay Ma'am Nida at napakamot ito sa ulo niya. Nagsalita naman si Tito Herns at sinabihan si Mylene na tingnan niya si Ma'am Nida. Dagdag pa ni Ma'am Nida yung iba puro line of 8 at si Mylene daw ay may 90 pa kaso nga daw bakit may 75 ito. Sinabi pati ni Ma'am Nida na hindi niya nakita ang teacher ni Mylene. Tinanong naman ni Mylene si Ma'am Nida kung anong subject siya nakakuha ng 90. Sumagot naman si Ma'am Nida na sa MAPE. Sabi pa ni Ma'am Nida na mataas daw ang performance ni Mylene sa MAPE. Nagsalita naman si Russell at sinabing magaling daw kasing sumayaw si Mylene. Sinabi naman ni Ma'am Nida kay Russell na magaling din naman ito pero nga lang daw ay nahihiya pa nga ito at nag-a-adjust pa nga dahil baguhan sa paaralan. Sinabihan sila ni Ma'am Nida na pagbutihin nila sa susunod na quarter, sinabi din niya na naisend na niya ito kay Sir Paul. Nagsalita naman si Russell na nahirapan siya sa TLE, tinanong naman siya ni Ma'am Nida kung bakit at anong problema niya sa TLE. Sabi pa ni Ma'am Nida na yan at nanunood sila ng horror, tanong pa ni Ma'am Nida sa kanila kung ano yung nakakatakot yung horror o yung grades. Sumagot naman sila na yung grades. Tinanong sila ni Ma'am Nida kung paano ngayon yung grades nila. Paano nila ito ipapaliwanag kay Sir Paul at naisend na nga daw niya doon. Sabi pa ni Ma'am Nida na mag-aral daw silang mabuti sa susunod na quarter. Tinatanong pa sila ni Ma'am Nida kung anong sasabihin nila kay Sir Paul. Sumagot naman ang dalawa na pagbubutihan nila ang pag-aaral nila. Sabi naman ni Ma'am Nida sa kanila na kailangan ay wala ng line of 7 sa susunod. Sumagot naman sila na opo. Napakamot pa ng ulo si Russell at sinabing Diyos ko at hirap daw siya sa TLE. Nang-memorable ma ang dalawa at inulit pa ni Ma'am Nida na 76 nga daw si Russell at 75 si Mylene. Pinakita naman ni Ma'am Nida si Russell na namumutla habang akap ito ni Zinia na nanunood patuloy ng horror movie. Tinanong ulit sila ni Ma'am Nida kung ayos lang ba yung mga quizzes nila. Sumagot naman sila Russell at Mylene na okay naman daw yung mga quizzes nila. Tanong ulit ni Ma'am Nida paano sa performance, dapat nagpa-participate sila. Sumagot naman sila na nagpa-participate naman daw sila. Nagpapaliwanag pa si Russell na nahihirapan nga daw siyang mag-English. Niloloko pa ito ni Ma'am Nida na Chinese na lang o Bisaya ang sasabihin niya. Dagdag pa ni Russell na hirap siyang intindihin ang tamang grammar kaya daw siya nahihiya. Sinabi naman ni Ma'am Nida sa kanya na huwag siyang mahihiya at okay lang yun, at check naman ng teacher yun. Biro naman ni Mylene na sige lang at bibisayay na lang nila. Tumawa na lang si Ma'am Nida sa dalawa at sinabing dapat sa susunod ay wala ng line of 7. Nagtanong naman si Russell kay Ma'am Nida kung sila lang ba yung may line of 7. Sumagot naman si Ma'am Nida na marami at mayroong ibang walang grades. Yung iba bagsak. Sinabi naman ni Mylene kasi daw yung iba ay hindi napasok ng isang araw lang naman.
Sinabi naman ni Ma'am Nida na yung isang araw ay 5 araw ang attendance nun at ipinaliwanag ni Ma'am Nida kung bakit. Nakita ni Ma'am Nida na natahimik na, nalungkot at nag-iisip na si Russell, kaya binawi na niya ang panloloko niya at sinabing congratulations at lahat sila line of 8 at matataas ang grades. Dagdag pa ni Ma'am Nida na joke lang yung 76 at 75 na grades nila. Sobrang natuwa si Ma'am Nida at tumawa dahil successful yung prank niya. Napaiyak naman si Mylene at prank lang pala at akala nila ay totoo. Pinakita na nga ni Ma'am Nida ang grades nila sa kanila. Sinabi pa ni Mylene na sobrang kinabahan nga daw siya, sinabi din ni Russell na pati siya ay kinabahan nga din ng sobra. Sabi naman ni Ma'am Nida na mas galingan pa nila sa susunod. Tumabi naman sa kanila si Nanita at kinamusta naman din ni Ma'am Nida si Nanita, at sinabing laban lang at para saan ba at matutoto din si Nanita. Makikitang mangkakatabi na ang 4 na Marias at sinabi ni Ma'am Nida na ituloy na nila yung panonood nila ng horror movie. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.